Sa training video na ito, pag-uusapan natin yung 3 types of networkers at saan ka dapat mapabilang upang sa ganon kumita ka ng malaki sa internet marketing, sa network marketing, affiliate marketing, or any home-based business. Hi, my name is Christopher M. Valdez and I'm the creator, designer, and editor of marketinggenyosecrets.com. Isa akong online coach at isang internet entrepreneur. At wala tayong ibang pag-usapan sa lahat ng training videos ko kundi paano ka makapag-attract ng tons of qualified prospects para sa business mo instead of pushing it to them, and how you can make money online. Okay? So, alam nyo ba na tayong mga networkers ay nakahati sa 3 klase? So, whether you're into network marketing or internet marketing, whether you are into offline marketing or online marketing. Okay? And ayon sa godfather ng attraction marketing, which is no other than Mr. Mike Billiard, itong 3 klase ng networkers ay beta networkers, pre-alpha networkers, at yung alpha networkers. At i-explain ko sa iyo mamaya-maya kung saan ka dapat mapabilang upang sa ganon ay kumita ka ng malaki sa negosyo mo. Okay? Anyway, kung hindi ka pamilyar sa attraction marketing, it is the law of giving first before you receive, or giving value to your customers first before you could offer your business or something to him in return. Okay? Anyway, I will not talk so much about that topic kasi gagawa ko ng separate na training video all about attraction marketing upang sa ganon, mas maunawaan mo siya. Okay? So sa training video na ito, yung pag-uusapan lang natin is yung 3 types of networkers. So yung una is yung beta networkers. So karamihan sa sumasali sa isang business opportunity, tulad ng sabi ko, whether it is network marketing, internet marketing, affiliate marketing, at iba pang home-based business, ay dito nagfo-fall. Okay? So, ito yung ilan sa mga characteristics ng isang beta networker. Una is, mababa yung kanyang self-confidence. So, sobrang mahiyain nitong beta networkers na ito. Okay? Next is, wala pa silang goals. So, maybe sumali sila dahil nabaliw lang sila. So, naengganyo lang sila dahil doon sa pananalitan ng taong nag-present sa kanila, or nakita nila na malaki talaga yung kitaan. Okay? So, wala pa silang goals. Next is, hindi pa malinaw sa kanila kung ano yung gusto nilang marating. Pangapat, wala pa silang value na may offer sa kanilang mga prospects. So, value ito in the form of knowledge, and syempre, value in the form of leadership. Panglima, wala pa silang alam masyado ng mga how-to knowledge para sa business nila. Meaning, hindi pa sila nakapag-acquire ng mga skills na magagamit nila para sa kanilang negosyo. Okay? Next is, kapag may problema sa kanilang business, umaasa sila sa tulong ng kanilang upline o ng kanilang sponsor. Sunod is, so kung ikaw yung sponsor nila, kailangan mo silang i-motivate palagi. So, kailangan mo sila laging binibigyan ng mga words of wisdom upang sa ganon, gumawa sila ng aksyon para sa kanilang negosyo. Okay? Isa pa is, mahilig silang gumawa ng palusot kapag tinanong sila ng kanilang mentor, coach, or upline kung kamusta na sila at yung business nila. And actually, ilan sa mga palusot nila is, busy kasi ako sa trabaho ko kaya hindi ko magawa yung business. Okay? So, ayan yung number 1 na palusot nila palagi. Sunod is, laging desperado na magpasali ng bagong member. So yung pinaka main reason dito kasi is, feeling nila ay magiging failure sila kung hindi nila sila mapasali. And bilang resulta, dahil dito sa ganitong klase ng mindset, dahil sa kagustuhan nilang mapasali sila, hinahabol-habol na nila ngayon yung mga prospects nila, and dahil dito, is mas nilalayuan pa sila ngayon ng kanilang mga prospect. Okay? So, second to the last is, mahilig silang manisi ng ibang tao kung sakaling mag-fail yung business nila. And finally, most of the time, sa isang business opportunity or sa buong industriya natin, they compose at least 90% of our population. Okay? So, ayan yung mga beta networkers, or yung most common known as yung mga newbie networkers. Okay? So, next is itong ating pre-alpha networkers.
So ano ba itong pre-alpha networkers na ito? So ito naman yung mga characteristics ng pre-alpha networkers. Una, ito yung grupo ng networkers na nagsisimula ng mag-take ng effort para sa kanilang negosyo. So ito yung mga taong nagte-take na ng effort upang sa ganun madagdagan yung kaalaman nila tungkol doon sa business nila. Okay? Next is, nagbabasa na sila ng mga libro about their industry, nagre-research na sila sa Google about their business, and nanonood na sila ng mga training sa YouTube about their opportunity. And actually, ito yung grupo ng mga networkers na paangat na yung karir. So, very promising sila na leaders, and actually ito yung grupo na sobrang challenging. So, matetest talaga yung patience mo, perseverance mo, and syempre yung leadership skills mo. So, dagdag pa dito, ito yung ilan pa sa mga characteristics ng grupong ito, no? So, nagte-take sila ng additional effort para tulungan yung mga downlines nila. So, kumbaga, tinuturuan at ina-assist na nila yung mga ito. And syempre, ginaguide na nila upang sa ganon, makapag-acquire din sila ng skills at magawa yung business ng tama. At makapag-sponsor din ng maraming mga downlines. And syempre, matulungan sila sa kanilang business. Okay? And dahil dito, so sila rin yung mga kahit paano ay kumikita na rin, no? And nagkakaroon na rin sila ng clearer vision kung saan patungo yung business nila. So, yung pre-alpha networkers din, ito yung grupo kung saan lumalabas na sila sa comfort zone nila. Ibig sabihin, nagkakandak na sila ng mga small group trainings, naglalatag na sila ng mga presentations nila, and nagsishare na rin sila ng mga ideas nila about their business. Okay? So, sa grupong ito, tumataas na din yung level of confidence nila. So, yung level of confidence nila sa kanilang company, level of confidence nila sa kanilang produkto, and syempre yung level of confidence nila sa kanilang team at doon sa kanilang marketing strategy. Okay? And to tell you honestly, tulad nung sabi ko kanina, this is the most challenging stage of being a networker. Bakit? Kasi marami ka talagang mararanasan na kailangan mong i-troubleshoot dito. So, ito yung time kung saan kung seryoso ka talaga sa business mo ay marami kang kailangan i-sacrifice para maging isang alpha networker, which is the final and last type of networkers. Okay? So ito yung dapat na final goal mo sa pagiging networker. Kasi nga, dito ka pwedeng kumita ng malaki. So kung mapapansin mo yung company na kinabibilangan mo, sila yung mga top leaders at top earners ng company ninyo. Sila yung kumikita ng 5 figures, 6 figures, and even up to 7 figures sa company ninyo. Okay? And kung ang tumatakbo ngayon sa isipan mo ay kaya sila kumita ng ganun kalaki ay dahil nauna lang sila, I will tell you right now na dyan ka nagkakamali. They are earning that amount of income dahil sa mga bagay na ito, no? Una is, they are very confident sa sarili nila na kaya nilang tulungan lahat ng mare-recruit nila. Okay? Next is, maraming value silang binibigay sa kanilang mga downlines at sa kanilang mga followers. So again, this is the value in the form of knowledge and value in the form of leadership. Okay? And they don't mind criticisms. So wala silang pakialam kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. And syempre, yung mga negatibong bagay na sinasabi din nila, no? So hindi nila pinapakinggan yung mga ito. Okay? Sunod is, nakafocus lang sila sa goals nila. And kapag sinabing nakafocus lang sila sa goals nila, malinaw sa isipan nila yung gusto nilang ma-achieve sa kanilang sarili at yung gusto nilang ma-achieve sa kanilang negosyo. Okay? And sila rin yung masarap kasama dahil puros positive lang. And itong mga taong ito kasi, okay, alam nila sa sarili nila na lahat ng problema ay may solusyon. And itong alpha networkers din na ito, okay, meron sila nung tinatawag na abundance mentality. Ibig sabihin, kung sumali man yung prospect or hindi, ay wala silang pakialam. Hindi sila ganong kaapektado kasi nga alam nila sa sarili nila na marami pang tao yung naghahanap ng opportunity na ginagawa nila. Okay? Ibig sabihin, kung sumali man ng prospect na ito or hindi, ay wala silang pakialam. Hindi sila ganong kaapektado kasi nga alam nila sa sarili nila na marami pang tao yung naghahanap ng katulad ng opportunity na binibigay nila. And syempre kapag nag-decide na sumali yung tao na yon,
ay kaya nilang tulungan ito. Okay? So in short, they are very much willing to do what the majority are not willing to do. And to be honest with you, sa ating industriya ngayon, they just compose up to 3% of our population. So sobrang kaunti lang talaga nila. Okay? So yung tanong ko sa iyo ngayon is, saan mo gustong mapabilang na networker? Beta networkers, pre-alpha networkers, or alpha networkers? For sure, yung tumatakbo sa isipan mo ngayon ay maging alpha networker. Tama? And I salute you for choosing that answer. And syempre, para magawa mo ito, may bibigay ako sa iyo mga baby steps in order to become an alpha networker. Okay? Una is, you need to step up. Step up with your marketing activities. Step up in duplicating yourself to your downlines. Step up in everything you are doing. Okay? So, mag-research ka sa mga valuable informations about your industry. Mag-research ka sa Google, magbasa ka ng mga libro about your business. So, sa ganitong paraan kasi, madadala mo sa next level yung business mo. Okay? Pangalawa, make an intention to become a leader. And meaning nito, you need to provide lots of value to your prospects, provide lots of value to your downlines, to your sponsors, kasama na rin yung mga uplines mo, and syempre yung mga business partners mo. So, ibig sabihin nito, you need to share some ideas sa yung mga stakeholders. Okay? And finally, be a sponge of valuable knowledge. So, kailangan mo i-educate yung sarili mo about doon sa business ninyo. Kailangan mo malaman yung mga do's and don'ts ng negosyo ninyo, yung ins and outs nito, yung mga pros and cons nito, and etc. So, yung pag-educate mo doon sa sarili mo, nagdadagdag ka ng value sa ibang tao. Okay? And kapag nagdadagdag ka kasi ng value sa ibang tao, they will begin to follow you, they will begin to trust you, they will begin to believe in you, and eventually, they are going to buy on you. So overall, yung pinaka-main objective mo is to build your own value. Kung nasa isipan mo ngayon is, paano yan, bago pa lang ako sa business na ito, or wala pa kasi akong downlines or pwedeng tumatakbo dun sa isipan mo, konti pa lang yung income mo, gusto kong malaman mo that leadership really starts in you. Okay? You need to decide to yourself kung gusto mo ba talagang maging leader or hindi. Kasi at the very moment, kung hindi ka talaga makapag-decide tungkol dyan, then you need to think twice kung tutuloy mo pa ba yung business mo. Okay? Kasi in the long run, kung ayaw mong maging leader sa business na pinasukan mo, magsasayang ka lang ng maraming oras, magsasayang ka lang ng maraming effort, tapos sa bandang huli, mag-stop ka lang din pala. Okay? So, kaya ngayon, gusto kong humarap ka sa salamin at sabihin mo sa sarili mo ngayon na isa kang alpha networker at isa kang magaling na leader. You need to believe with that. Then you need to act immediately and for sure, the result will follow. Okay? So, that's it. Ayan yung 3 types of networkers and I want to see you on the 3%. Okay? And before ko tapusin yung video na ito, gusto lang kitang ma-inform that something big is coming. Okay? Something big is along the way. Coming September, merong malaking event na mangyayari sa internet marketing industry sa Pilipinas. At yung pinaka main goal nito, okay? Yung pinaka main goal nitong something big na ito is to help you create massive success for your business this year 2016 and beyond. Okay? And as of now, may ginagawa akong mga bonuses para dito na talagang makakatulong sa'yo. And gusto lang kitang ma-inform ngayon, and hindi ko pa masabi kasi yung lahat ng detalye ngayon, pero I want to keep your eyes on it. And sa katunayan, pwede mong ilagay yung pangalan at email mo sa link na ito. Pang sa ganun, nandun ka sa early bird list at mapadalhan kita ng mga emails about all the updates about this something big na event na mangyayari ngayong September. Okay? But for the meantime, meron akong tanong sa'yo. So, nahihirapan ka bang mag-recruit ng bagong downlines mo? Nauubusan ka na ba ng prospect? Yung tanging pag-asa mo na lang ay sumali yung office mates mo, sumali yung kamag-anak mo, or sumali yung mga kaibigan mo? Puros old school ba ang ginagawa mong marketing strategies? So, tulad ng pag-spam sa Facebook, pagkausap ng mga strangers, pamimigay ng mga flyers sa matataong lugar, pagdidikit ng mga sticker, at
mag-house to house parties? Or pinabayaan ka na ba ng upline or ng sponsor mo? And finally, never mo pa bang na-experience yung kumita ng malaking komisyon sa business mo? So kung ang sagot mo dito sa mga tanong na ito is yes, you have two options. Okay? It's either you stick with your current situation right now or have a massive recruiting and sponsoring strategy. And ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano gawin yung pangalawa. Meron kasi kaming successful community of entrepreneurs who are willing to help you get the results you want. Okay? And this is a done for you system na nandito na lahat para tulungan ka to make as much money as you like and to live the lifestyle you want for you and your family. At ito yung ilan sa mga may tutulong na system na ito. Una is, you can start using this system so you can start making money online starting today and even if you have zero technical skills. Next is, you can start reselling these training courses so you can start earning big commissions ASAP. Okay? Pangatlo, you can learn everything you need to know on how to run your own business right now in any niche, kahit saang niche pa yan, in the comfort of your home. And finally, you can start meeting new people that will definitely help you and support you. And para makuha mo ito yung ilan sa mga gagawin mo. Step 1 is you need to click the button below. So, if napapanood mo ito sa YouTube, you can simply click the link on the description box. Step 2, enter your name and email address doon sa link na naklik mo. Okay? And in addition to that, better check always yung email na i-register mo dahil doon ko ipapadala yung mga links ng mga informations na kakailanganin mo dito. Okay? And step 3, watch the video and sign up for a free account by simply clicking the green button doon sa page na napuntahan mo. So that's it. I hope meron kayong nakuhang value sa short training video na ito. And kung may nakuha kayong value, please do me a favor. Okay? Share ninyo yung video na ito sa inyong Facebook or any social media account upang sa ganon, matutunan at malaman din ito ng inyong mga kaibigan at team members. And I will truly appreciate it kung gagawin mo ito sa akin. Okay? Also, if you want to move forward now and acquire new skills for your business, I really want to invite you na sumali dito sa aming learning community sa Facebook for free. So ito yung link ng aming Facebook group, www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mindmasters, or search mo yung pangalan ng group na ito, Pinoy Networkers Fantastic Mindmaster Group. So that's it. I hope meron kayong nakuhang value talaga dito sa training video na ito, and thank you for watching this simple training video, and I want to see you more doon sa mga susunod pang videos na gagawin ko. And always check your email dahil doon ko ipapadala yung link ng mga training videos na gagawin ko pa. Okay? Again, thank you very much and see you on the next video.